What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2466 hanggang 2470. Aaron, paano ko siya makakasama? Sinabi ito ni Jiang Yingying, hindi namamalayan na nagmulat ng puting mata. Nang makita ang ganitong uri ng reaksyon, hindi mapigilan ni Han 3,000 na mapabuntong hininga para kay Huang Xiaoyong. Kung medyo mahiyain si Jiang Yingying, baka may chance si Huang Xiaoyong. Kung medyo magugustuhan siya ni Jiang Yingying, hindi magiging ganito. Sa mundong ito, magkakaroon na naman ng heartbroken na Spooniman. Bamantong hininga si Aaron at sinabing, hindi sang-ayon si Jiang Yingying sa mga salitang ito. Paano magiging infatuated na lalaki si Huang Xiaoyong? Sa kanyang opinyon, si Huang Xiaoyong ay kapareho ng mga walang prinsipyong pangalawang henerasyon sa mundo. Kuya Aaron, paanong ang isang mayamang binata tulad ni Huang Xiaoyong ay mahilig sa mga babae? Masyado kang nag-aalala, sabi ni Jiang Yingying. Si Han Sanyi, na may seryosong tingin, ay sumagot, kailangan ko talagang magsabi ng ilang magagandang salita para kay Huang Xiaoyong tungkol dito. Bagamat hindi siya masyadong nangangako, napaka-emosyonal pa rin niya. Hindi mo ito napapansin ngayon. Nagpapakita lamang ito na napakaliit ng kaalaman mo sa kanya. In the future, mauunawaan mo kung anong klaseng tao siya. Sa Longyan City, si Huang Xiaoyong ay mainit ang mukha at malamig na puwit sa loob ng maraming taon. Gusto niya si Chen Yanran at hindi sumuko matapos na hindi mabilang na beses. Ito ay sapat na upang ipakita na siya ay totoo sa aspetong ito. Kung tutuusin, bilang anak ng pinuno ng lungsod, hindi mahirap para sa kanya na makahanap ng isang mabuting babae. Hindi rin madali para sa kanya na manatili kay Chen Yanran sa loob ng maraming taon. Kuya Aaron, mas mabuting huwag mo na siyang pag-usapan. Nahihirapan ka bang patayin ang mga taga-Fengjia? Si Jiang Yingying ay hindi gustong ipagpatuloy ang pagtalakay kay Huang Xiaoyong at nagkusa na baguhin ang paksa. Ang pamilya ng hangin ay hindi magkakaroon ng masyadong maraming problema, ngunit ang susunod na pamilya ng Ziman ay hindi madali. Sabi ni Aaron, naniniwala ako na malapit nang kumalat ang pagkamatay ng pamilya ni Fang. Malamang nagagamitin ito ni Ziman Chang bilang dahilan para magtanong. Sa ganitong paraan, magiging napakahirap ng sitwasyon mo. Nag-aalala si Jiang Yingying. Ngumiti si Han Sanchen at umiling. Sa bagay na ito, hindi siya nag-aalala. Kung walang nakakakita nito sa sarili niyang mga mata, maaari niyang igiit na wala itong kinalaman sa kanyang sarili. Kahit na alam ng mundo na ang pamilyang Fang ay pinatay niya, walang sino man ang kwalipikadong mahatulon ng walang ebidensya na nakita ito ng kanyang sariling mga mata. Bilang karagdagan, maaaring patuloy siyang paboran ni Emperor Zun dahil dito, kaya hindi na kailangang mag-alala ang Aaron. Kahit na hindi siya tinulungan ni Emperor Zun, ang Aaron ang may huling paraan, iyon ay, umalis sa Imperial Court. Huwag kang mag-alala, Simon Chang, kahit naguluhin niya ako sa kadahilanang ito, hindi ito isang malaking bagay. Walang sino man ang nakakakita nito sa kanyang sariling mga mata, at walang sino man ang kwalipikadong mahatulon. Sabi ni Aaron. Pero, ang mga katawang iyon ay makikita sa huli. Nagtataka si Jiang Yingying na sinabi, walang nakakita sa kanya na nagsimulang pumatay, ngunit nakita ang katawan, hindi pa rin ito maipaliwanag ang problema. Nakalimutan mo, si Huang Xiaoyong ay ang 7-star Beastmaster, sino ang makakapagbigay ng masarap na pagkain sa mga Terego? Sino ang nakakakita ng katawan? Nakangiting sabi ni Aaron. Matapos pakinggan ang paliwanag na ito,
biglang napagtanto ni Jiang Yingling na hahayaan ni Aaron si Huang Xiaoyong na humarap sa katawan. Ito pala ang nangyari. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay naka-recover na ang In gaya ng dati, ngunit matigas ang mukha ng mga bisitang muling lumipat. Napakaraming tao sa pamilyang Feng na nawala sa kawalan ng hangin. Alam na alam nila kung ano ang mangyayari, ngunit hindi pa nila nakita. Ang katawan. Nakakagalit ang mga tao. Total dito naman sila nakatira. Kung nagdudulot ito ng hindi kinakailangang problema, hindi nila ito matitiis. Sa araw na iyon, sunod-sunod na umalis sa Inn ang maraming tao, at unti-unting kumalat sa Fengshan City ang balitang nawala si Feng Jia. Ang lumang bahay ni Ranyi. Nang marinig ni Ranyi ang balita, mukha siyang mabigat. Alam niya na ang pagkawala ng pamilya ni Feng ay malamang na resulta ng pagkamatay ni Aaron. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, nakita pa niya ang madugong bagyo ng Fengshan City sa hinaharap. Narinig mo ba na mayroong higit sa 10 tao sa pamilyang Feng na nawala sa iyong inn? Natagpuan ni Ge Zhonglin si Ranyi na nagmamadali pagkatapos malaman ang tungkol dito. Alam mo ang lahat tungkol dito, ngunit mas mabuting huwag na tayong mag-alala tungkol dito, panawagan ni Ranyi. Natural na alam ni Ge Zhonglin na hindi siya kwalipikadong makialam sa sarili niyang mga gawain, ngunit hindi ito nangangahulugan na makokontrol niya ang kanyang pagnanais na makipag-usap ng pribado. Sinabi niya na tumakbo si Yi, paano maituturing na hawakan ang bagay na ito? Gagamitin ba ito ni Ziman Chang para pahirapan ang Aaron? Importante bang maging matigas o hindi? Simon Chang at Aaron, isang tao lang ang makakaalis ng buhay sa Fengshan City. Sino sa tingin mo? Sabi ni Ranyi. Ang problemang ito ay mahirap para kay Ge Zhonglin. Sa isang banda, ang lakas ng Aaron ay hindi masama, at sa kabilang banda, ang kanyang posisyon ay Zimen Chang. Hindi imposibleng sabihin na ang Aaron ay may lakas ng loob na patayin si Zimen Chang, ngunit hindi ba siya natatakot sa epekto ng kadena pagkatapos patayin si Zimen Chang? Aaron, how dare you? Nagtataka si Ge Zhonglin. Lumapit siya sa akin bago matapos ang auction. Alam mo ba kung ano ang unang pangungusap? Si Ranyi ay nagbebenta ng guanzi. Napukaw nito ang labis na pagkamausisa ni Ge Zhonglin, at hindi na siya makapaghintay na sabihin mo, ano ang sinabi niya? Tinanong niya ako kung gaano kalaki ang impluwensya ni Simon Chang kung siya ay mamatay. Sabi ni Ranyi. Nagbago ang mukha ni Ge Zhonglin. Dahil nagtanong si Aaron ng ganoong tanong, ipinakita nito na handa siyang patayin si Zimen Chang. Ito ay nagulat sa kanya ng kaunti. Total, nandoon ang posisyon ni Zimen Chang. Hindi ideya ng mga karaniwang tao na maglakas loob na patayin si Zimen Chang, nakuha na ni Zimen Chang si Shengli ngayon. Ayon sa balita mula sa aking mga nasasakupan, hindi na nagpakita si Zimen Chang pagkatapos niyang bumalik sa kanyang tirahan. Mukhang hindi na siya papayag na pumikit sa mga susunod na araw. Ito dapat ang katahimikan bago ang bagyo sa Fengshan City. Sabi ni Ge Zhonglin, hindi mahalaga kung ilang araw pa. Maaga o huli, sisira ang bagyong ito, ngunit hindi ko pa ito naiisip, nakasimangot na sabi ni Ranyi, don't understand what. Nag-aalinlangan si Ge Zhonglin, ipagsapalaran ba niya na masaktan ang emperador upang mailigtas tayo? Mahirap hulaan ang kahihinatnan ng pagpatay kay Simon Chang. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon tayo para magawa niya ito? Sinabi ni Ranyi na ang problemang ito ay nananatili sa loob, ang kanyang isip sa mahabang panahon. Wala siyang maisip na posibilidad kahit na gusto niyang basagin ang ulo. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kinalaman sa Aaron. Kahit na siya at ang pamilyang Ge ay magsisikap para sa Aaron mula ngayon, hindi ito katumbas ng panganib ng Aaron. Huminga ng malalim si Ge Zhonglin at sinabing, nakakagulat talaga na sinabi mo. Hindi tayo worth it. Dapat may iba pang dahilan sa likod niyan. Bahay ni Simon. Simula nang makuha ni Zimen Chang si Shengli, hindi na siya nagpakita sa kanyang silid. Sa paghusga sa kanyang hitsura, malamang nakunin niya si Shengli bilang kanyang sarili, na labis na nag-aalala kay Zimen Jin. Napakalinaw ni Zimen Jin na bagamat siya ang susunod na patriarch ng pamilya ni Zimen Chang, kung si Zimen Chang ay malamang na maging isang malakas na tao sa matinding dibisyon, kung gayon siya ay magiging walang halaga bilang isang preparatory patriarch. Siya ay may kakayahang magpabata, at ang kanyang pag-asa sa buhay ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, matagal nang nakaupo si Zimen Chang sa posisyon ng patriarch.
Bagamat sinabi ni Ziman Chang kay Ziman Jin noon na magiging sa kanya si Shengli, ngayon ay tila napakaliit na ng posibilidad. Walang makakalaban sa tukso ni Shengli. Paano maibibigay ni Ziman Chang si Shengli sa kanya sa harap ng Jizhijing at paglago ng buhay? Gawin mo ang isang bagay para sa akin, dapat akong makakuha ng banal na kastanyes. Sabi ni Simon sa kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang silid. Ang kanyang pinagkakatiwalaan ay napakatapat kay Ziman Jin, at siya lamang ang nakakaalam kung ano ang tunay na saloobin ni Ziman Jin kay Ziman Chang. Sasabihin sa kanya ni Ziman Jin ang halos lahat ng kanyang mga sikreto, kaya napakalinaw ng confidant na ito kung ano ang gusto niyang gawin. Young Master, sa palagay ko, hindi ka bibigyan ng matanda ng Holy Chestnut maliban kung siya ay mamatay. Sabi ng confidant. Walang gaanong reaksyon si Ziman Jin sa salitang, kamatayan, dahil matagal na niyang inaasahan na mamatay si Ziman Chang. Kapag namatay si Ziman Chang, maaari siyang maging pinuno ng pamilya Ziman. Ito ay isang napakahirap na problema upang malutas kung paano hayaang mamatay si Ziman Chang. Alam ko rin na maliban kung siya ay mamatay, ngunit kung paano hayaan siyang mamatay ay ang pinakamalaking problema. Sabi ni Simon. Naisip ito ng aking pinagkakatiwalaan at sinabing, hinahanap na ng matanda ang may-ari ng Shengli. Kung mahahanap mo siya ng maaga, baka may paraan. Umiling si Simon Jin. Sinubukan niya ang bagay na ito at hinanap din si Ran Yi, ngunit wala siyang nakuhang anumang impormasyon tungkol sa may-ari ng Shengli, na nagpakita na ang pamamaraang ito ay hindi gumagana. Kalokohan ang mga sinasabi mo. Hindi mahanap ng matanda. Saan ko ito mahahanap? Hindi nasisiyahang sabi ni Simon. Mukhang nahihiya ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ngayon siya ay nasa isang masamang sitwasyon. Halos lahat ng kalsada ay hindi magagawa. Sa sandaling lamunin ni Simon Chang si Shengli, wala nang puwang para lumingon siya. Napakahalaga ng oras para kay Ziman Jin. Sa bawat oras na magdadrag siya sa loob ng isang oras, ang kanyang pagkakataon na makakuha ng banal na kastanyas ay bababa. Kaya sa oras na ito, si Ziman Jin ay lubhang nababalisa. At tumakbo ang lumang bahay ni Yi, 2 tao na mainit ang pinag-uusapan, ay biglang nag-ambala ni Huang Xiaoyong. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Huang Xiaoyong, labis silang nalilito. Gustong makita ng master ko si Ziman Jin. Pwede mo bang ayusin? Tanong ni Huang Xiaoyong kay Ran Yi. Nang hindi nag-iisip, tumango si Yi at sinabing, I will try my best to find a way. Hinding-hindi ko pababayaan si Mr. Han. Gawin mo sa lalong madaling panahon. Walang masyadong oras ang Panginoon ko. Sa mga salitang ito, umalis si Huang Xiaoyong. Nagkatinginan sina Ran Yi at Ge Zhonglin. Biglang gustong makita ni si Ziman Jin. Sa opinyon ni Ran Yi, nagpasya siyang harapin si Ziman Chang. Bakit gustong makita ni Aaron si Ziman Jin? Hindi alam ni Ge Zhonglin na dumating si Ziman Jin para hanapin si Ran Yi, kaya nalito siya sa kahilingan ni Aaron. Lumapit sa akin si Ziman Jin para magtanong tungkol sa Aaron, at dapat ay nagtago siya kay Ziman Chang. Sabi ni Ran Yi, ang kanyang paliwanag ay hindi diretso, ngunit paano hindi maintindihan ni Ge Zhonglin. Ang hitsura ni Ziman Jin nang hindi sinasabi kay Ziman Chang ay nagpapakita na may ilang mga problema sa pagitan ng dalawa. Ang magandang dula na ito ay lalong kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang pamilyang Ziman na nag-aaway. Nakangiting sabi ni Ge Zhonglin. Umiling si Ran Yi. Inakala ni Ge Zhonglin na ito ay kahanga-hanga, ngunit siya ay medyo nag-aalala. Anyway, lahat sila ay sangkot sa bagay na ito, at kahit ang buong katawan ay hindi mapangalagaan kung sila ay pabaya. Napakasaya mo. Bakit hindi mo sabihin kay Simon Ember? Sabi ni Ran Yi. Saglit na natigilan si Ge Zhonglin. Then he shook his head and said, binigay sa'yo ni Aaron. How can I go? And this is your chance to show yourself. Nang marinig ito ni Ran Yi, hindi siya nagalit. Mga pagkakataon para sa pagganap. Hindi niya gusto ang ganoong nakamamatay na pagkakataon. Si Ge Zhonglin ay gumagawa ng mga sarkastikong pahayag. I'm dying. Sa tingin mo makakatakas ka. Sabi ni Ran Yi sabay kagat ng ngipin. Kami ay mga tipaklong na nakatali sa isang lubad ngayon. Walang sino man ang kwalipikadong makakita ng mga biro ng sino man, at sa aming kakayahan, hinahayaan lamang namin ang tadhana. Sabi ni Ge Zhonglin. Makatwiran ang pangungusap na ito. Wala silang pagpipilian kundi sundin ang kapalaran, dahil ang kanilang mga kakayahan ay hindi maaaring magkaroon ng anumang impluensya sa bagay na ito.
Pumunta ka at humanap ng paraan para sabihin kay Simon ang tungkol dito. Mag-ingat na huwag ilantad ang iyong sarili. Sabi ni Randy. Sa oras na ito, nag-aalala pa rin si Simon Ember tungkol sa kung paano haharapin ang kasalukuyang mga paghihirap, at ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay pinag-isipan din ang kanilang mga utak upang tumulong sa paghahanap ng paraan. Sa kasamaang palad, ang mga problemang kinakaharap nila ay hindi gaanong madaling lutasin. Biglang nabasag ang bintana ng hindi kilalang bagay. Si Zimanjin at ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay tumayong mapagbantay. Pagtingin sa mga bato sa lupa, tila may papel pa. Kinindata ni Zimanjin ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Matapos lumapit ang kay Tiwala at kunin ito, kinumpirma niya na ayos lang at ibinigay kay Simon Ember. Matapos basahin ang tala, sinabi ni Zimenjen sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, ito ang balita mula kay Rani. Gusto akong makita ng may-ari ng Shengli. Sa mga salitang ito, hindi mapigilan ni Zimenjen na sumimangot. Sinadya niyang magtanong tungkol sa may-ari ng Shengli, ngunit wala siyang nakuha. Bakit siya nagkusa na ipadala ito sa pinto ngayon, young master? Is it a trap? Nag-alinlangan ang aking mga pinagkakatiwalaan, bitag man ito o hindi, makikita kita. Kung makakaahon ako sa kasalukuyang suliranin ay nakasalalay sa puntong ito ng pagbabago. Sabi ni Simon. Sa gabi ng susunod na araw, 10 milya sa labas ng Fengshan City, mayroong isang tuktok na tinatawag na Jibei Mountain. Nang lumitaw si Simon Jin, nakita niya ang isang napakabata na figure, na ibang-iba sa imahe ng may-ari ng banal na Castanhas na naisip niya. Sa opinyon ni Zimanjin, ang may-ari ng Shengli ay dapat na isang matandang malakas na tao, na isang uri ng itinatag na impresyon ng malakas na lalaki, kaya nagulat si Zimanjin sa kanyang batang figure. Ikaw ba ang may-ari ng banal na Castanhas na tanong ni Simon Jin? Lumingon si Aaron at tumingin kay Ziman Ember na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, di ba? Shengli, buti na lang, dapat pag-aari ng isang master. Hindi ka mukhang master sa akin na mahinang sabi ni Zimanjin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!